Hindi na iwasan ni Coach Tim Cone at Commissioner Noli Iyala na mag-alala sa pagbagsak ni Renzo Bando. KBL Sports Media, ibinulgar ang lagay ni Renzo Bando matapos bumagsak. Mga referee, kinwestiyon din ng pamunuan at Chinano Onwaku na sangkot sa pagbagsak. Sinisilip din ng KBL para sa anumang parusa. Tutukan po natin yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang delikadong pagbagsak ni Renzo Bando sa bakbakan ng Goyang Sono at Jung Kwanjang Red Boosters, naglabas ang Korean Sports Media ng naging pinsala ng dating Gilas player. Ano ang nakita ng mga doktor kay Renzo Bando matapos siyang bumagsak? Ito po si Min Jun Go ng newsneighbor.com. Nagtamo si Abando ng mga pinsala na nangangailangan ng hindi bababa sa 4 na linggong pahinga, kabilang ang mga bali ng ika-3 at ika-4 na lumbar vertebrae, sprained wrist ligaments at concussion, ayon sa isang detalyadong pagsusuri na ginawa noong ika-29 ng Disyembre. Doon sa mga nagtatanong kung ano po yung medical terms po na yun, wala po tayo sa position or wala sa position na inyong lingkod para i-discuss po yan. Mga eksperto lang po makapagpapaliwanag po yan. Kaya doon po tayo sa hindi bababa ng 4 na linggo ang pagpapagaling na gagawin ni Renzo Bando. Although hindi magandang balita na meron siyang injury at kailangan niya magpagaling ng hindi bababa ng 4 na linggo o isang buwan, mas okay na rin yun kasi alam natin na makakabalik siya sa forma, yung forma na dati niyang ginagawa sa court. Base pa rin sa report na inilabas ng Korean Sports Media, ano ang nakita nila or naging dahilan ng pagbagsak ni Renzo Bando, although kita naman sa video ang totoong nangyari. So eto po si Min Jun Go ng newsneighbor.com. Sa 4 na minuto at 24 na segundo sa ikalawang kwarta ng bakbakan noong ika-28 ng Disyembre, itinulak ni Onwaku ang puwitan ni Renzo Bando na tumalon para kumuha ng rebound. Nawala ng balanse si Bando sa ere at bumagsak una ang kanyang likod, kung saan dumaing ng matinding pananakit. Grabe naman si Onwaku, di ba? Sahod po ang tawag sa atin doon. In fairness naman sa mga player na nakakagawa po ng gano'n, ha? Siguro sa tindi rin po ng competition nila, kaya nila nagagawa po yun. Yung tipong kailangang mapigilan ko to kasi sure ball siya kapag sumalaksak, eh, no? Alam naman natin si Renzo Bando, ganun katindi. Parang tingin nga natin doon, idadakdak niya po yun, eh. Nawawala sa isip nila yun or yung mga player na nakakagawa po nun na masasaktan pala nila sa player kapag bumagsak. Ang mabigat po doon, huli na para magsisi kasi ando na po nangyari na po. Bumagsak na yung player. Luckily, makaka-recover si Renzo Bando kasi sabi nga po sa report, at least 4 weeks ang guguguli niya bago muling makabalik sa court. Good news na po yun kasi at least alam natin na maayos pa rin ang kalagayan ni Renzo Bando sa kabila ng delikadong pagbagsak. Dahil sa nangyari, may mga sinisilip ngayon ng pamunuan ng KBL, partikular sa mga referee na nag-cover ng nasabing bakbakan. Ano ang gagawin ng KBL management tungkol sa isyong sangkot ang referees? Ito po, si Min Jun Go ng newsneighbor.com. Bumisita si Director Jong para marinig ang posisyon ng referee sa injury ni Abando. Gayunpaman, napagpasyahan ng referee na ang pagtulak ni Onwaku kay Abando ay hindi sinasadya. Take note, ha? Hindi po sinasadya. Matindi po yun, ha? Matapos yan, sabi niya, hiniling ng tagapangulo ang pagdaraos ng komite sa pananalapi at dahil dito, ginanap ang 5th Finance Committee. So base sa nakita ng referee, hindi naman sinadya ni Onwaku yung nangyaring pagtulak kay Renzo Bando. Magandang marinig din na umaksyon kaagad ang pamunuan ng KBL sa isyong sangkot si Renz kasi dito natin makikita talaga kung paano inaalagaan ng liga yung kanilang mga player. Import man yan or locals, di ba? At base naman sa tweet ni Bake, ang usapin sa hindi magandang ginawa ni Onwaku ay dinala na po sa Finance Committee para siguro pag-aralan po yan kung magkakaroon po sila ng matinding sanksyon, kung magkakaroon ng parusa. Ibig sabihin, pag-aaralan nila or ng Finance Committee ang posibleng maging parusa dito kay Onwaku. Bunga ng balitang pagbagsak kasabay rin ang pagkalat ng video kung saan makikita ang naging galaw ni Renz matapos bumagsak sa sahig. Nag-alala ang ilan nating kababayan at isa na po dyan or ilan na po dyan si Coach Tim Cone at si dating PBA Commissioner Noli Iyala. Ano ang kanilang saloobin tungkol dito?
Eto po si Coach Tim Cone sa kanyang official Twitter or X account. Kakabasa ko lang tungkol kay Renz. Grabe, nakakatakot. Kasama niya ang aming mga panalangin. Matapos po yan, tignan natin ang sinabi ni Commissioner Noli Iyala sa kanyang official Twitter or X account. Masama ang bagsak na yon. Panalangin para kay Renz. O di ba maging sila, si Coach Tim Cone, si Commissioner Noli Iyala at marami po sa ating mga kababayan. Hindi na iwasang mag-alala sa nakitang pagbagsak na Renz Abando. Kung titingnan mo naman kasi talaga yung ganong sistema, yung ganong pagbagsak, yun po yung isa sa mga dahilan para magkaroon ng napakaseryosong injury ang isang player na iniiwasan ang lahat na mangyari. Pero dahil sa tindi po ng laro, nagkakaroon po talaga ng mga ganong sitwasyon. Hindi naiiwasan po yan sa init ng bakbakan, di ba? Anyway, base na rin po sa mga lumabas sa pahayag, sa mga report na pinakita po natin, may gagawin ng pamunuan. So malaman po natin sa mga susunod na araw kung ano ang naging aksyon dito kay Onwako. So guys, maraming salamat.